Isipin mo ito. Araw ng tagtuyot. Walang ulan sa loob ng 3 taon at kalahati. Tuyo ang lupa, bitin ang tubig, at lahat ng tao naghihirap. Doon makikita natin si Propeta Elijah sa tuktok ng bundok Carmel. Nang sabi ng Biblia, yumuko siya hanggang ang kanyang mukha ay halos nakadikit sa tuhod, isang posisyon ng desperasyon, ngunit puno ng pananampalataya. May utos siyang paulit-ulit na binibigay sa kanyang lingkod. Tumingin ka sa dagat. Babalik ang lingkod at sasabihin, wala. 1 beses, 2, 3, 4, 5, 6. Paulit-ulit, pareho ang sagot, wala. Pero sa 7th pagkakataon, bumalik ang lingkod at may nakita siyang kakaiba. Isang maliit na ulap, kasing laki lang ng palad ng tao, tumataas mula sa dagat. At mula sa maliit na ulap na iyon, dumating ang ulan na nagligtas sa buong bansa. Mga kapatid, dito tayo magsisimula. Ang pananampalatayang hindi sumusuko. Ang panalangin kahit 6 na beses kang makakita ng wala. Pipiliin mong manalangin muli. Dahil minsan, ang breakthrough ay nasa susunod na panalangin. Maraming tao ang nagdadasal ng walang inaasahan. Para bang checklist lang? Lord, sana mangyari ito. Tapos na. Pero si Elijah, ibang klase. Bawat dasal niya ay may kasamang expectation. Sabi niya, may maririnig akong ulan, kahit wala pang ulap sa langit. Ganito ang pananampalataya. Naniniwala ka muna bago mo makita. Ayon sa Hebreo 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kaya kung gusto mong makita ang kilos ng Diyos, kailangan mong manalangin nang may paniniwala na kikilos siya. Expectation is the breeding ground for miracles. Kapag nagdarasal ka, huwag mong isipin na parang ordinaryong usapan lang. Sa bawat panalangin mo, isipin mong may pintuan sa langit na bumubukas. Kung wala kang expectation, baka hindi mo mapansin ang maliit na ulap na sagot ni Lord sa'yo. Pero kung may pananampalataya ka, kahit maliit na senyales, makikita mong simula na iyon ng malakas na ulan ng himala. Ang pinakamatinding pagsubok ng pananampalataya ay hindi kapag may laban ka, kundi kapag nakikita mo ang wala. 6 na ulit bumalik ang lingkod ni Elijah na walang dalang balita. Wala siyang ulap na maipakita, wala siyang ulan na naramdaman. Pero anong ginawa ni Elijah? Sinabi niya ulit, go again. Maraming Kristiyano ngayon ang sumusuko kapag 3 beses silang nabigo. 3 application, walang trabaho. 3 buwan, walang sagot. 3 taon, walang relasyon. Ang isip nila, siguro hindi ito para sa akin. Pero kung titigil ka agad, paano kung nasa susunod na ulit ang sagot? Walang mas mahirap kundi ang lumakad sa pananampalataya habang walang nakikitang resulta. Doon sinusubok ang tibay ng tiwala natin sa Diyos. Disappointment, discouragement, at disillusionment. Lahat yan pwedeng sumira sa pananalig. Pero tandaan mo, ang bawat wala ay rehearsal lang ng paparating na meron. Kapatid, huwag mong hayaan na ang kawalan ang magsabi ng huling salita. Si Elijah, nakita niya ang ulan dahil hindi siya tumigil. Kung kaya niyang sabihin ng 7 beses na, go again, kaya mo ring sabihin sa sarili mo, I will try again, I will pray again, I will believe again. Sabi ng Biblia, bago pa bumagsak ang ulan, sinabi ni Elijah, naririnig ko ang tunog ng malakas na ulan. Paano niya narinig iyon? Wala namang ulap, wala namang patak. Narinig niya yon sa espiritu. Ito ang tinatawag kong faith zone, ang panahon sa pagitan ng pangako ni Lord at ng katuparan. Sa panahon na yon, parang tahimik, parang walang gumagalaw. Pero sa totoo lang, kumikilos na ang Diyos sa likod ng eksena. 2 Corinthians 5 verse 7, sapagkat tayo'y namumuhay sa pananampalataya, hindi sa paningin. At Romans 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, bago mo makita sa mata,
dapat marinig mo muna sa salita ng Diyos. Minsan, ramdam mo sa puso mo na may darating na breakthrough kahit hindi pa ito nakikita. Parang naririnig mo ang tunog ng ulan sa loob ng kaluluwa mo. Kapag nasa faith zone ka, ang tanong ay, tatayo ka ba sa salita ng Diyos? O susuko ka dahil sa nakikita mong wala? Sa faith zone, matututo kang magtiwala na ang maliit na ulap ay sapat na senyales. Doon nagiging totoo ang pananampalataya. Ang paniniwala kahit wala pa. Paano kung wala ka talagang nakikita? Nanalangin ka para sa trabaho, pero wala pa ring tawag. Nanalangin ka para sa asawa, pero single ka pa rin. Nanalangin ka para sa kagalingan, pero patuloy pa rin ang sakit. Ano ang gagawin mo? Ito ang sikreto. Keep going. Paulit-ulit. Minsan, hindi agad dumarating ang sagot kasi gusto ni Lord palalimin ang pananampalataya mo. Ang bawat wala ay parang training ground para maging matibay ka. Philippians 4 verse 6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at paghingi, na may pasasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Ibig sabihin, habang wala ka pang nakikitang sagot, ang kapalit ay kapayapaan. Hindi sayang ang panalangin mo. Kahit wala ka pang sagot, may reward ka na. Ang kapayapaan na galing kay Kristo. Kung nakikita mong wala, gawin mong desisyon na magsabing, magpapatuloy pa rin ako. Magdarasal pa rin ako. Magtitiwala pa rin ako. Maraming tao ang natatali sa disappointment, despair, discouragement, at disillusionment. Pero tandaan mo, kung hindi ka susuko, hindi rin titigil ang Diyos sa pagkilos. Pwede nang tumigil si Elijah sa ika-6 na beses. Pero dahil nagpatuloy siya, nakita niya ang ulan. Ganon din tayo. Kung titigil ka agad, baka hindi mo makita ang susunod na ulap na darating. Maging tenacious Christian, yung hindi madaling bumitaw. Yung willing manalangin ng paulit-ulit, kahit gaano pa katagal. Tandaan mo, breakthrough doesn't come to the quitters, it comes to the persisters. Kaya kung ikaw ay nasa season ng paghihintay, gawin mong desisyon. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nakikita ang ulan ng himala sa buhay ko. Kung may natutunan ka ngayon, ito ang tandaan mo. Your breakthrough may be just one prayer away. Kaya huwag kang sumuko. Kung si Elijah ay nanalangin 7 ulit bago dumating ang ulan, baka nasa 8 panalangin mo ang sagot. Kaya challenge ko sa'yo. Type mo sa comments ngayon, hindi ako susuko manalangin. At kung may kakilala ka na halos sumusuko na sa panalangin, i-share mo ang video na ito sa kanila. Dahil baka ang simpleng mensahe na ito ang magpabalik ng apoy ng pananampalataya nila. Remember, God never fails. Your nothing today can become the start of your miracle tomorrow.